Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Ayon kay Department of Migrant Workers o DMW Officer in Charge Hans Leo Kakdak, 60 overseas Filipino workers o OFWs at 2 sanggol ang bubuo sa ika-4 na batch ng mga Pilipinong babalik sa Pilipinas mula sa Israel ngayong araw. Sa grupong ito, 32 ay mga manggagawa sa hotel habang ang natitirang 28 ay mga caregivers. Sa pagdating ng grupong ito sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3, dadalhin ito sa 119 ang kabuuang bilang ng mga OFW na bumalik sa Pilipinas mula ng ilunsad ng Palestinian militant group na Hamas sa ang mga pag-atake nito sa Southern Israel noong ika-7 ng Oktubre. Matapos bumoto si Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa BSKE, ipinaalala nito sa publiko ang karapatan ng mga Pilipino na bumoto ng kandidatong nais nilang mahalal. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Matagumpay na bumoto si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Mariano Marcos Memorial Elementary School sa Batac City, Ilocos Norte, kung saan gaya ng karamihan ay walang special treatment na ibinigay sa Pangulo at mayroon din itong bit-bit na listahan na kanyang mga iboboto. Sa kanyang pagboto ay binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng mga opisyal sa barangay at ang karapatan ng mga mamamayan na mamili ng kandidatong nais nilang itanghal. Ipinaalala ni Marcos sa publiko na huwag sayangin ang boto dahil ang mga opisyal na mananalo ay siyang magsisilbing tagapamuno sa mga barangay na araw-araw kinahaharap ng mga residente. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa patuloy na pagsulong ng MMDA sa programang Recyclables Mo Palit Grocery Ko, ay umabot na ito sa 164,000 halaga ng grocery items ang naipamahagi sa mga residenteng nakiisa sa pagbubukod ng mga kagamitan na maaari pang i-recycle. Naglalaman ang grocery pack ng mga delata, instant noodles, bigas, kape at iba pa. Layunin naman ng MMDA sa programa na maiwasan ang matinding pagbaha sa Metro Manila na dulot ng mga basurang nakakalat sa daan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Araw ng eleksyon, umarangkada na. Higit 60 OFWs mula Israel, inasang makabalik ng bansa ngayong araw. PBBM matagumpay na bumoto sa BSKE. Pagpapalawig ng seguridad sa supply ng pagkain at pagpuksa ng kahirapan, isinulong ng DA. Oplan bantay presyo, inumpisahan na ng DTI. Philippine Muay Thai team nakauwi ng 3 medalya sa World Combat Games 2023. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Barangay at Kabataan, kabilang Karito. Nagsimula na ang botohan para sa BSKE ngayong araw kung saan maagang ipinatupad ang early voting hours mula alas 5 hanggang alas 7 ng umaga para sa mga persons with disability o PWDs, senior citizens at mga buntis. Ilang oras bago magsimula ang eleksyon, ipinaalala ng COMELEC ang 8 hakbangin para sa maayos at mabilis na pagboto para sa halalan. Kaugnay nito, inilahad rin ng poll body na bukas pa rin ang kanilang voter care hotlines para sa mga botanteng may katanungan o gustong isangguni. Epektibo ang hotline sa 24 oras hanggang ika-31 ng Oktubre. Upang
upang masiguro na mabilis marerespondihan ang anumang sakunang posibleng mangyari para sa pagdagsa ng mga tao sa sementeryo dahil sa papalapit na undas at tiniyak ng BFP na mayroong sapat na EMS para rito. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Bilang paghahanda para sa inaasang pagdagsa ng mga tao sa nalalapit na undas, siniguro ng Bureau of Fire Protection o BFP na mayroong Emergency Medical Services o EMS sa mga sementeryo. Pahayag ni BFP National Capital Region Assistant Director, Senior Superintendent Rodrigo Reyes, ang paglalagay ng EMS sa mga sementeryo ay para matugunan ng mabilis ang mga kaso ng pagkahilo o high blood na posibleng maranasan ng mga taong bibisita. Nagpadala na ng mga tauhan ng BFP sa 66 na mga sementeryo sa Metro Manila kung saan nilinaw ni Reyes na nasa shifting schedule ang mga tauhan nito. Dagdag pa niya 24/7 ang operasyon ng mga motorcycle ambulance para sa mabilis sa pagresponde sa mga aksidente. Tiniyak din naman ni Reyes na ang mga tauhan ng BFP ay bihasa sa pagsasanay kung saan ang ilan dito ay mga registered nurse. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ginanap na One Zone Fun Meet kamakailan ay iniyalay ng Kings ng P-Pop SB19 ang isang buong gabi sa kanilang 18 o sa mga tapat na tagahanga na tumulong sa kanila na bumuo ng kanilang legacy sa musika. Ang nasabing kaganapan ay isang selebrasyon ng makulay na paglalakbay ng grupo mula nang tumuntong sila sa industriya 5 taon na ang nakararaan. Samantala, binigyan ng isang regalo at sinurpresa ng mga SB19 ang mga tagahanga sa paglabas ng opisyal na music video ng kanilang kantang Freedom sa kaganapan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Araw ng eleksyon, umarangkada na. Higit 60 OFWs mula Israel, inasang makabalik ng bansa ngayong araw. PBBM matagumpay na bumoto sa BSKE. Pagpapalawig ng seguridad sa supply ng pagkain at pagpuksa ng kahirapan, isinulong ng DA. Oplan bantay presyo, inumpisahan na ng DTI. Philippine Muay Thai team nakauwi ng 3 medalya sa World Combat Games 2023. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nagsimula na ang malawakang liquor ban sa bansa bago pa man ang pag-arangkada ng barangay at sangguniang kabataan polls ngayong araw. Ito ay alinsunod sa COMELEC Resolution Numbers 10924 at 10905 kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang mag-alok, bumili, magbenta, mamigay at uminom ng alak mula ika-29 ng Oktubre hanggang ika-30. Ang sinumang mahuling lumabag ay maaaring mapatawan ng pagkakakulong na hindi bababa sa 1 taon at hindi tataas sa 6 na taon. Sinang-ayunan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na gamitin ang mga lokal na materyales sa bansa para sa mga ipatatayong infrastruktura ng administrasyon. Francis Reodique para sa balita. Iminungkahi ng Private Sector Advisory Council o PSAC na imbes na mga imported na produkto ay mga lokal na materyales na lang ang gamitin sa pagpapatayo ng mga proyektong pang-infrastruktura. Positibo naman itong tinanggap ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Aniya ang rekomendasyon ng PSAC na pinangunahan ni Sabine Aboitiz ay nararapat lamang na pagbibigay prioridad sa mga produkto ng Pilipinas na makakamit ang mga partikular na pamantayan sa kalidad. Dahil dito inatasan ng Pangulo ang Department of Budget and Management na isaayos ang mga polisiya sa bansa hinggil sa pagbigay prioridad sa mga local materials.
Ayon sa PSAC, ang panawagan nilang ito ay bilang pagkilala na ang mga talento at produkto ng Pilipinas ay may tuturing na world-class quality. Pagtitiyak ng PSAC, ang mga materyales na ginagawa ng mga local manufacturers ay sumusunod sa Philippine National Standard na akma sa pagiging matibay ayon sa mga kalamidad at klima ng bansa. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Upang makamtan ng mithing mahikayat ang mga kabataan sa agri-food system kasabay ng mga layuning alinsunod sa 2030 Sustainable Development Goals, nakiisa ang Department of Agriculture o DA sa World Food Forum kamakailan. Nabahagi rito ni DA Senior Undersecretary Domingo Panganiban ang kahalagahan ng paghubog sa mga kabataan upang maging kaisa ng mga magsasaka at negosyante na maging bahagi ng mga proyekto para sa agrikultura na siyang magbibigay kapital sa bansa upang lumago ang ekonomiya. Kasama rin sa natalakay ay ang pagbabawas ng food waste, pagtutuon sa agri-food investment at mga trainings para sa mga nagnanais mag-aral ukol sa sektor ng agrikultura. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Araw ng eleksyon, umarangkada na. Higit 60 OFWs mula Israel, inasang makabalik ng bansa ngayong araw. PBBM matagumpay na bumoto sa BSKE. Pagpapalawig ng seguridad sa supply ng pagkain at pagpuksa ng kahirapan, isinulong ng DA. Oplan bantay presyo, inumpisahan na ng DTI. Philippine Muay Thai team nakauwi ng 3 medalya sa World Combat Games 2023. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.